paano magagamit ni Marcos ang dilaw? Ginagamit niya ang dilaw, ang pain niya, ang mga Duterte. Ang pain niya, si BP Sara. Kasi ang dilaw, galit na galit sa Duterte. At alam nila ang Duterte sobrang lakas. Alam nila yun. At alam nila, hindi nila kaya, Pula versus Duterte, hindi nila kaya. Dilaw versus Duterte, hindi nila kaya. Kaya si Marcos, ginagawang pain si Sara para siya'y kampihan ng dilaw. Papansin mo ngayon, pinakawalan si Laila, kung ano-ano. Basta makasipsip lang sa dilaw para nasa likod niya dilaw. Remember this, lalamunin ng dilaw si Marcos. Bakit? Sino ba to si Marcos? Bago kanlungin ni BP Sara. Hindi nga to nanalo kay Leni, tandaan nyo? Matagal nang sinuka ng lipunan ng Marcos. Kaya lang to nanalo kasi kinanlong ni Sara. Sumali sa unit team si BP Sara, pero kung hindi sumali sa unit team si BP Sara, si Sara pa rin ang president. Naiintindihan nyo? Kaya alam ni Marcos yan. Hindi niya itutuloy yung impeachment kasi kung sakali, at ako hindi naniniwala mangyayari, but for discussion purposes, kung sakali ma-impeach si BP Sara, alam niya, lalamunin siya ng dilaw. Kasi kung talaga ma-eliminate ang Duterte, which I don't believe, pero yan ang sa tingin niyan, pag na-eliminate ang Duterte, wala na siyang pains for dilaw. Pirma mismo ni Senate President Cheese Escudero na sa Hulyo na nila planong simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa naman ng prosekusyon na malakas ang mga ebidensya nila para ma-convict ang bise. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Wala raw balak ang Senado na humiling ng special session kay Pangulong Bongbong Marcos para umusad na agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni PBBM na handa siyang magpatawag ng special session habang nakabreak ang Kongreso. Yan ha. BBM, okay, sabi niya, handa raw siyang magpatawag ng special session para dinggin ang impeachment trial kay BP Sara. Ito ituturo ko sa inyo. Paano natin malalaman ang tunay na saloobin ni BBM o kung ano ang talagang plano niya sa bansa, anong plano niya sa isang usapin. Alam niyo kung paano? Yung kabaligtaran. Pansinin niyo ha. Sabihin ko sa inyo. Una, sinabi niya ayaw niya impeachment. Pero natuloy ang impeachment. Sabi niya, walang barel na pumasok sa KOJC. Ang daming barel pumasok. Ang sinasabi nitong mama na ito, laging kabaligtaran. Tingnan nyo, takot. Takot sa hair follicle test. Walang sasabihin tong diretso. Hindi niya kaya kasing pareha silang magpinsan, takot, duwag sa confrontation. Kaya ang gusto nito, laging kunwari magpapanggap na ayaw. Anong sabi niya? Bago nilaglag ng kamera at bago niya pinakain sa pating at buwaya si BP Sara, sabi niya, nagpipresenta ako that I am your designated best friend forever. Ay, may pagkalukong-lukong tao ito. Meron mang BFF na ganyan? Forever nga eh. Alam mo itong mama na ito, ang salita talaga nito, tiksi 5. Saan ka nakakita ng forever? Hindi umabot ng 1 buwan, pinakain mo sa buhaya, yung sinasabi mong BFF. Tingnan nyo, yung style, pinatanggal ni Sandro si Saldico. Remember that? Ang ipinalit? Si Kimbo. Anong usap-usaping kumakalat? Even my friends, even yung mga kaibigan kong vloggers sabi, may kiskisan ang Marcos at Romualdez. Sabi ko, hindi ako naniniwala dyan. Even my friends.
Sabi ko, arte yan. Maniwala kayo dyan, arte yan. Naguhugas kamay. Iyaan po si Marcos. Pag may gusto, kabaliktaran ang sinasabi. Tapos maghuhugas kamay. Pero ang katunayan na gusto niyan, yung kabaligtaran. Naiintindihan nyo? Pansinin nyo ang trending ni Marcos. Itaga nyo sa bato, balikan ninyo ako. Pag may sinabi yan, ang mangyayari yung kabaligtaran. Naghugas kamay lang. Kasi hindi niya kayang diretsuhin. Diba? Ayaw ng impeachment, nagka-impeachment yung anak niya unang pumirma. Eto, hindi raw siya magpapatawag ng session. Sasabihin ko sa inyo bakit hindi siya magpapatawag ng session. Kunwari, kunwari magpapatawag siya ng session. Pero hindi yan magpapatawag ng special session. Bakit? Sa aking palagay, ayaw niya talagang matuloy ito. Etong impeachment na to. Una, wala silang numero ngayon dyan sa Senado. Wala sila. Kaya hindi yan magpapatawag ng special session. Ngayon, kung sakali man, tinopak ito, nabuang na kasi alam nyo kung bakit. Pansinin nyo, sino ba ang tumutulak ngayon sa impeachment ng matindi? Di ba mga NPA, mga makakaliwa? At mga dilawang tae? Yung mga inodorong dilawan, sila yun. At may kuntsabahan ng pula at dilaw. Paano magagamit ni Marcos ang dilaw? Ginagamit niya ang dilaw, ang pain niya, ang mga Duterte. Ang pain niya, si BP Sara. Kasi ang dilaw, galit na galit sa Duterte. At alam nila ang Duterte sobrang lakas. Alam nila yun. At alam nila, hindi nila kaya, pula versus Duterte, hindi nila kaya. Dilaw versus Duterte, hindi nila kaya. Kaya si Marcos, ginagawang pain si Sara para siya'y kampihan ng dilaw. Papansin mo ngayon, pinakawalan si Laila, kung ano-ano. Basta makasipsip lang sa dilaw para nasa likod niya dilaw. Remember this, lalamunin ng dilaw si Marcos. Bakit? Sino ba to si Marcos? Bago kanlungin ni BP Sara. Hindi nga to nanalo kay Leni, tandaan nyo? Matagal nang sinuka ng lipunan ng Marcos. Kaya lang to nanalo kasi kinanlong ni Sara. Sumali sa unit team si BP Sara, pero kung hindi sumali sa unit team si BP Sara, si Sara pa rin ang president. Naiintindihan nyo? Kaya alam ni Marcos yan. Hindi niya itutuloy yung impeachment kasi kung sakali, at ako hindi naniniwala mangyari, but for discussion purposes, kung sakali ma-impeach si BP Sara, alam niya, lalamunin siya ng dilaw. Kasi kung talaga ma-eliminate ang Duterte, which I don't believe, pero yan ang sa tingin niyan, pag na-eliminate ang Duterte, wala na siyang pains for dilaw. At alam niya, hindi niya kaya ang dilaw. So patatagalin nila yan. Hanggat kaya nilang i-hold until 2028 na pain ang Duterte. But the problem is, mali ito si Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niya, sobrang mahal ng Pilipino ang Duterte. Ang laki po ng nagawa ni PRRD sa Davao and at the same time sa Pilipinas. Game changer po si PRRD. Kaya kahit na, sabi ko nga kanina sa SM, kahit na matanggal si BP Sara, which I don't believe, pero kung sakali lang, patatakbuhin ng taong bayan si Basti, si Pulong. Di ba? Bakit? Ang problema, wala lang sa Duterte. Ang problema, palpak kayo, Marcos. So, naiintindihan nyo? Kabaliktaran to si Marcos. And alam niya yung naglalaro ito. Mamaya, marami pa akong i-explain patungkol dito kay Marcos. Habang nakabreak ang Kongreso kung hihilingin ito sa kanya ng Senado. June 2 pa kasi pagkatapos ng eleksyon, magbabalik sesyon ang Kongreso.
Pero ayon mismo kay Senate President Cheese Escudero, posibleng Hulyo na nila simulan ang impeachment Hulyo trial. na. So yan na yan. Unless, yan ang desisyon ng Senado, unless magpatawag na special session si Marcos, which I doubt. Most likely when the new Congress already enters into its function. That means after SONA. SONA, I think, is on July 21. So trial. So after SONA pa. So after July 21, tapos na yung election. Kasi isa pang dahilan yan dahil posibleng maipanalo na nila yung mas maraming senador, kaya nilang makakuha na ng numero. Sa ngayon, wala pa silang numero eh. So hindi pa nila kaya yan, no? But I still believe na hindi ito itutuloy ni Marcos, hindi siya papatawag na special session. Kabaliktaran na naman ang sinasabi nito. Unless something happens na critical. Kasi itong impeachment na ito, wala silang planong ituloy yan. Nagkadisgrasyahan lang. Bakit? Nalagay sa alanganin si Tamba. Dahil kriminal po yung ginawa ni Tamba na nag-fill up ng blank items yung kanyang kamera. At wala pong galawan sa kamera nang walang basbas ni Tamba. Kaya malaking sabit si Tamba rito. Kaya pinilit nila ihabol. Pansinin nyo, ang tagal nakabinbin yung impeachment na yan. Even yung mga kaalyado nila sinasabing walang oras. Bigla-bigla nagpalit. So, wala talaga sa plano nila yung impeachment ngayon, as of now, as of this year, or as of this 19th Congress. Nagkabulagaan lang, pantakip nila doon sa blank items. Tandaan nyo, kabaliktaran, mamaya papatunayan ko sa inyo, binaligtad ulit yan. Ang sinisisi pa, yung timing netong demanda kay Tamba. Hindi. Baligtad. Yung impeachment nyo, ang pilit nyong pinangtatakip sa tunay na issue ng bayan. Doon po tayo ngayon nagkakaproblema. Napapansin nyo na yung galawan nila? Kaya ito special session, unless hindi yan ibibigay ni Marcos. Kabaligtaran po yan. Maniwala kayo, baligtad magsalita yan si Marcos. Unless merong may malaki na namang mangyayari. Na kakailanganin na nila yung special session, mamadaliin nila, bubuo sila ng pera dyan. Ma-impeach lang si BP Sara. Yan ang aking pananaw dyan. Ha? Alam mo, very crucial itong pangyayari ngayon, no? And again, I really believe, kasi may bumubulong sa akin eh. Papaalala ko lang. I really believe that there is something big will happen at the end of February or early March. Abangan nyo lang. Kasi meron ako nadidilig na bulong. May bulong-bulong eh. Ha? So abangan lang natin. Baka pagka natuloy yung nararamdaman kong mangyayari, baka dyan pwedeng pumasok yung special session na sinasabi ni Marco. Dyan niya lang itutuloy. No, but, well, abangan natin. Ha? Kaya ako sinasabi to para at least pag nangyari, maalala nyo ko, sabihin nyo, uy, Kotsoli. Sinabi niya yan. Okay? Again, paalala ko lang po. Ito'y hindi para sa nagmamalaki. Ito'y nagpapaalala lang po kami na hindi po kami sumusuporta sa budol. Ang Banateros po, including me, ako talaga, never akong sumuporta kay Marcos because ayaw ko sa talaga na may bahid droga. Okay? Ngayon, takot siya magpaano di ba? Ano sabi ni PRRD? May nagdodroga sa yate. Sinong gusto nyo paniwalaan ko? Si Marcos, si PRRD? I choose to believe PRRD. And until now, ayaw magpa-drug test nito. Will commence after that date. Una nang sinabi ni VP Sara na naghahanda na rin ang legal team niya pero wala raw siyang balak dumalo sa impeachment trial kung di naman kailangan.